Hello guys and welcome back po sa Tarot Page Philippines. And sa video na to, gawin natin ang weekly horoscope para po sa may mga sun, moon at rising sign na Libra for October 14 to 20. So kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, the notification, and pa-like na rin po na ating video. Kung hindi nyo po alam kung ano po yung sun, moon, at rising sa inyo, kasi importante rin ito, sa dulo po ng video natin, meron po tayong link para dito. At kasama rin po dito is nagagay ako ng link para sa ating wishing spell para alam nyo po kung paano ito gawin sa end nyo po para magawa nyo po ng, well, para matupad po yung mga hilig. At tandaan natin yung mga readings. They are for guidance purposes. May free will ka, use it wisely. For private readings and spell works po, pwede niyo po ako i-contact sa aking Facebook account. Yung link po is nasa description sa baba. At sa mga nais pong suportahan na lumago po ang ating channel, you may click on the join button or the thanks button or send a donation via GCash or Maya. Yung link po is nasa baba or yung nasa baba po ng ating video. Libra, how are you, my dear friend? Okay, so meron tayo dito. We have here the Emperor and the Loyal Heart. Sobrang medyo maliwanag sa background. So, okay, Libra. Emperor kasi this is about fatherhood, tungkol to sa um, tungkol din na to sa leadership, pero connected din to sa card of the Aries. So zodiac sign ni Aries. Now, si Aries kasi po, tinatawag din siya House of Personality. And then yung oracle card is Loyal Heart. Deep inside, andoon ano eh, you know that you can be a leader. Pwede ka na maging isang tagasunod. Yung taga-lead ng mga tao. Hindi ko maalala yung Tagalog. So, andun yung punto na deep inside, meron kang may longing ka na may mga direction ka nakukuha from the universe o siguro impression, siguro based rin sa experiences mo na meron ka nakikita na dapat ito yung puntahan. Ito yung, di ba, dapat sabihin, ito dapat yung gawin. Andoon yung point na you know for yourself na you are a leader by heart. Pero andun kasi with yung oracle mo, yung loyal heart, andoon yung parte na there is a certain fear na baka hindi mo magampanan yung role. Siguro gumagana yung pagiging air element mo na kung saan na gumagana yung logic thinking mo na overthink mo na, no? Overanalyze mo na yung mga baka ganito, baka ganyan, nagkakaroon ka ng ganong concept. So, hindi mo mailabas talaga yung pinaka nakatago mong kapasidad, hindi mo maipakilala yung sarili mo, hindi mo mabigay talaga kung ano yung kaya mong gawin, hindi mo mailabas para ma-maximize sana yung capacity na tinatago mo. So, andoon na na it's a struggle eh. It's a struggle of the mind, battlefield of the mind yung sa'yo. Isang side ng isip mo, nakikita kung ano yung mali, ano yung dapat gawin, ano yung dapat itama. Pero sa isang side naman, andoon na nagdadalawang isip ka na kino-question mo kung kaya mo ba, kino-question mo yung kapasidad mo, kino-question mo yung may makikinig ba sa'yo, may susunod ba sa'yo. Kumbaga, ikaw din yung nagda-down sa sarili mo. This is a struggle na kailangan ikaw ang magpanalo. This is a battle na kung saan kailangan hanapan mo ng winning ground. Kasi, sabihin natin, nakikita mo nga na parang, ay, ganito yung possible negative na mangyari. Given. Pero, huwag ka doon malunod. Huwag ka doon na magbigay ng puro atensyon mo. Di ba, binibigay minsan ng sansinukob yung mga negatibong bagay sa atin para makita natin to, hindi para panghinaan tayo ng loob. Pinapakita ito para alam natin kung ano yung mga pwede natin masuog o mabanggang problema para makapaghanda ka.
para maisipan mo ng pamamaraan kung papaano mo 'to ipapanalo, kung papaano mo 'to itataguyod, kung papaano mo 'to bibigyan ng kapasidad para o ng kapangyarihan para ikaw yung magwagi. Parang hangin lang 'yan sa mga bagyo. Yung ibang mga ibon nagtatago sila, pero ang agila susuungin nila 'to hanggang abutin nila yung pinakatuktok ng bagyo at hahayaan nila yung hangin ang magdala sa kanila na hindi nila kailangang mapagod. Same thing with you. Gano'n yung pinapakita sa'yo. Huwag mong hayaan na lamunin ka nung mga agam-agam na hindi pa naman nangyayari, pero andoon na naki-claim mo na. Very wrong yun, Libra, okey? Pero ano ba yung nagko-cross sa'yo? Ano pa ba yung pumipigil o yung cover mo? So we have here is the Wheel of Fortune and Regeneration. Totoo na kailangan talaga ng proper trainings, kailangan talaga ng, um, andoon na alam natin yung ginagawa natin. So, 'di ba may mga leadership trainings. Andoon ang pinapaalala kasi sa'yo ng card, ng Wheel of Fortune na kung ano yung meron ka, yun yung pagyamanin mo. Kung ano yung hindi naman lahat nagsimula ng malaki. Example, isipin mo na lang 'di ba si Lucio Tan nung bago niya sinumula SM, paano siya nagsimula? Naglalako siya ng sapatos. Kung ano yung hindi naman siya nagsimula na ang laki-laki agad nung kung anong meron siya. Big things starts with small things. Kumbaga yung buto na yung malaking puno na nakikita mo, dati yang isang maliit na buto. And in time, kino-cultivate siya, in time lumalago siya. Sa habang tumatagal ng panahon, andoon na lumalaki siya. Yun din yung gustong ipaalala sa'yo ng universe. Hindi mo kailangan na nasa sa'yo ng lahat. What you have will be sufficient. Kung anong meron ka, sakto na yun para magsimula ka. Huwag mong pahirapan yung sarili mo na sobrang napaka-high-end na agad. Siguro example lang ako, nagsimula ako dito with YouTube. Sa mga sa 4 years ko na nag-you-YouTube, sa mga may kilala sa'kin, alam niyo kung paano ako nagsimula, kung gaano kahirap yung, ginagamit ko na gumagamit ako na ng cellphone lang. Yung cellphone ko lang nun tapos pahirapan na naka-load ako. Pero sinimulan ko kasi yun yung meron ako. Hindi naman ako aabot siguro sa ganito ngayon kung hinayaan ko yung mga bagay na yun ang manguna sa'kin. Kung hinayaan ko na mamroblema ako masyado na, "Ay wala akong ganito, wala akong ganyan." Literal, pinagtiyagaan ko kung ano yung meron ako, pinagyaman ko. And I'm thankful na andito tayo ngayon. Hmm. So, andun na yung sabi ng card of regeneration, you will be able to make things, you will andun na ma mapapalago mo din siya. Simulan mo sa maliit. Huwag mo i-pressure yung sarili mo. Huwag mong pahirapan yung sarili mo. Huwag mong i-down yung sarili mo na, "Ay, ito lang kasi meron ako." No, yan yung meron ka. Diyan ka magsisimula. Okey? Ano ba yung desired card mo kasi? So, meron tayo dito, Knight of Pentacles tsaka Fates. So, si Knight kasi yung younger mate energy. Si Pentacles, symbol siya ng Earth, element ng Earth. So, lahat ng physical na mga bagay, saklaw nito. And Fates, of course, nandoon na tadhana. Alam mo yung simple lang naman yung gusto nung karamihan sa inyo sa House of Libra, makuha niyo lang yung para sa inyo. Pero ito yung may twist, sabi ng cards, may twist na muna. Ah, sometimes yung mga ninanais natin, kailangan ilaban natin. Yung mga pinapangarap natin, kailangan makipagbugbugan tayo para makuha yun. Tama na yung medyo bawas-bawasan natin yung mindset na, "Ay, hindi ko nakuha, hindi ko siya hindi dumaan lang sa harapan ko, baka hindi para sa'kin." Not all the time. Hindi sa lahat ng pagkakataon gano'n. May mga bagay na papadaanin at sinukob sa iyong harapan
para habulin mo, para ilaban mo, para ipaglaban mo. Kasi masarap yung mga bagay na namnamin 'pag pinaghirapan, eh. Masarap, i-treasure, ipagbunyi ang isang, panalo na alam mong pinaghirapan mo. Iba yung halaga ng, doon sa isang bagay o sa isang oportunidad na alam mong naghirap ka para makuha ito. So, yun yung gustong ipaalala sa'yo ng universe, that sometimes kailangan mong lumaban. Hindi para pahirapan ka, pero para matuto ka papaano lumaban din. Kasi this is a world na kung saan, aminin natin, kailangan na matatag ating sikmura, kailangan na palaban tayo, kailangan na marunong tayong gumalaw. Sabi nga ng iba, dapat madiskarte. May point naman. So ito na yung time na the universe wants you to understand. You need to fight. Tingnan natin kung ano yung tawag dito, foundation card. So, we have here is the Chariot and Peace. Okay. Si Chariot kasi, it's about movements, mga general meaning niya, fighting for a cause. Iba yung mga tipong kapag sa isang kaharian, may charioteer or may sundalo, lumalaban sila para sa hari nila, para sa leader nila. Lumalaban sila para andoon na ipanalo 'to ng hindi sila nagtatanong o hindi nila kino-question yung kapasidad o yung dahilan ng kanilang pinuno. Now, connected din 'to sa zodiac sign na Cancer. So, si Cancer naman, tungkol siya sa, um, tinatawag nating peace, family. Andoon na it talks about yung family, yung house of family siya. So, andun si Mikay. So, andun yung punto na pinapahiwatig dito ng cards na yun yung pinaka-foundation mo, eh. Ginagawa mo siya for the family, ginagawa mo siya para dun sa mga taong pinapahalagahan mo, ginagawa mo siya para dun sa mga tao na importante para sa'yo. So, wala namang masama dun, na ginagawa mo siya. Kasi noble naman yun, eh. Kumbaga magandang adhikain yun, magandang gawain. Pero ang tanong kasi minsan, tama pa ba yung mga pinaglalaban natin? Nasa tamang, ano ba yung term na yun? Nasa tamang dahilan pa ba tayo? Nasa tamang antas pa ba tayo na, ay, kaya ano, regardless, sige, push ko 'to, ipaglalaban ko 'to kahit anong mangyari. So, andoon na the card is actually calling you na i-evaluate mo. Kasi with the card of the peace, at peace, itatanong ka rin ng cards eh, at peace ka pa ba sa ginagawa mo? Andun pa ba na kontento ka pa ba sa iyong pinagdadaanan o sa iyong kinakalagyan? Happy ka pa ba na ito yung ginagawa mo? O andoon na medyo nagsisimula ka na ring questionin, nasa tama pa ba akong daan? Kasi medyo in a way, di na ako happy. In a way, medyo nag-aalinlangan na. In a way na parang andoon na kino-question mo na yung mga bagay-bagay. Huli naman ito ni Vic. So, andoon na yun yung isa sa mga question, yun yung mga question ng card sa'yo. It's time for you to evaluate. Kasi hindi dahil family, ito sad reality lang, hindi dahil pamilya, lagi nating kakampihan. Kasi ang mali ay mali, ha? Kapag ang isang bagay hindi 'pag mali ito, alam na natin na hindi dapat natin 'to ilaban. Alam na natin na dapat hindi natin ito pagbigyan. Alam na natin na dapat itama na natin 'to or iwasan natin. Sometimes we need to question din, eh, yung mga pinanghahawakan natin.
Kasi dito natin malalaman kung tama pa ba. Kasi hindi dahil tama siya dati, eh magiging tama pa rin siya hanggang ngayon. Tandaan mo, nagbabago ang mga tao at nagbabago ang direksyon ng ating mga isipan. So, you can never can tell. Baka mamaya, wala ka na pala sa tamang, hindi ka na pala at peace with the universe. Ano ba nangyari sa task? So, we have your Ten of Cups, tsaka Treasure Island. Okay. So, si Ten kasi, number siya ng, ano, end of the cycle. Habang si Cups naman, symbol siya ng tubig, tungkol sa emosyon natin, tungkol sa ating puso. So, ano ba yung pinapahiwatig sa atin dito? Okay. Ang hirap may sipon, sorry. So, the card is actually advising na pinapakita sa akin dito na na tas yung Treasure Island. So, ang dami sa inyo in the House of Libra, parang pakaramdam niyo na lumalaban lang kayo mag-isa, ginagawa niyo na lang 'to kasi yun na lang yung puwedeng gawin. Dun yung punto na, ay sige, yung iba nga sa inyo medyo nagbaba na ng standards. In the past na, sige na lang matanggap lang ako or mabilong lang ako. Andoon na you lost track of your value. Nawala na sa paningin mo na, "Ay ito pala yung halaga ko. Ito pala yung silbi ko o ito pala yung aking kapasidad. Ito pala yung worth ko." So may mga gano'n na kayo, iba sa inyo na nawala na yon sa inyong paningin, nawala na yon sa inyong landas, nawala na yon sa inyong pagkatao. Alam mo, it's time that you bring back that value. Siguro ayan, matuto na rin tayo sa nakaraan na, ay, hindi naman pala ako, hindi naman ako tamang binigyan ng pagkakataon para ng iba. So, why would I allow it to happen again? Bakit ko hahayaan na dumaan ulit ako sa ganoong kaganapan ng aking buhay? Bakit kailangan kong hayaan na yun yung maging ganap ko sa aking sarili? So, ano na, knowing your value is very important din. Kasi dito natin mapagtatanto kung sino yung mga magpapahalaga sa atin at sino yung, tawag dun term, magtatrato sa atin na parang basura. Tanungin natin, ano ba ang possible future na ikaw? So, meron tayong King of Wands, tsaka Unfinished Symphony. So, si King kasi, this is the older male energy. Habang si um, Wands naman, siya yung about fire, about our passions, about our energies. So, andito yung point na the card is actually reminding, it's a reminder to be, lumalabas dito na andoon na Madam with Unfinished Symphony kasi reverse eh. So, for the cut-off tayo, kasi gagamitin mo yun sa nakaraan eh. So, cut off in the sense na hindi naman tao ika-cut off mo, pero yung mga toxic na paniniwala, mga toxic na kaganapan, yung mga toxic na literal, pati, well, actually may mga tao din ika-cut off eh. Para andoon na iba-value, ilalagay mo yung sarili mo sa pedestal na, uy, eto yung halaga ko, eto ako. Bakit ako magse-settle for anything less? Gano'n yung magiging takbo na ng ano mo, pag-iisip mo, gano'n na yung magiging takbo ng iyong pagkatao. Kasi yun, alam mo yun, parang no one deserves to be treated, in a negative way. Tandaan mo yan ha, hindi dahil sabihin natin na at some point, feeling mo may utang na loob ka sa kanila, may karapatan na sila na i-down-down ka or may karapatan sila na hamak-hamakin ka, na may karapatan na sila na ibaba ka mula sa iyong kinakalagyan. So, you will be the king of the wands. Ikaw yung kumbaga andun na bibigyan mo talaga ng ibang imahe ng sarili mo. So, for the reinventing na tayo, Libra, andoon na
kumbaga sa fashion, for the makeover ang peg natin ngayon. And you will not allow people na i-down ka na ulit at any given time. Ano ba nangyari sa physical environment mo kasi? So, meron tayo itong card of the sun, tsaka clean it up. Now, the sun is, yeah, of course, connected siya sa sun. So, the sun is about yung totality natin. Life giver, yun yung mga symbols niya. Bright new beginnings, and clean it up. Alam mo yung pirang sa paligid mo na may mga binibigay na signs na yung universe na, "Hey, Libra, eto na yung bagong parating, eto na yung ibibigay ko sa'yo, eto na yung parating na pwede mong pagyamanin." So, andito na yung point na the card is actually advising na pinapakita sa'yo na ang dami ng open doors. Pero andun yung punto kasi na siguro andun pa rin yung certain fear na yung fear na, "Wait lang baka mamaya ayan na naman, may mga baka mo na baka mamaya hindi para sa'kin." Alam mo ito yung with the card of clean it up, ano, ina-advice ka na kailangan mong literal linisin the way you think, linisin mo yung pamamaraan mo na papaano mo tinitingnan ang iyong sarili, papaano mo pinapahalagahan ang iyong sarili, kung papaano mo bigyan ng ano, na papaano mo tanawin ang sarili mo. Kasi sorry, sisipon ako. Andun yung punto na pinapakita dito na ano, hindi hindi sa lahat ng pagkakataon maghihintay ang mga oportunidad para sa atin. Hindi sa lahat ng oras available ito. Hindi sa lahat ng panahon ay pwede mo 'tong pagyamanin or pwede mong gamitin. Aabot at aabot yung punto kung saan hindi ano, hindi 'to magiging available para sa'yo at andun yung punto na lalagpas 'to. I forgot kung anong pangalan niya, pero may tinatawag na God of Opportunity. Ngayon, hindi ko alam kung sa Greek ba o sa Roman, pero 'pag nakita mo siya, um, para siya si Hermes o si Mercury, may pakpakita siya sa paa, ta's yung buhok niya nandito lang sa bandang ulo. It means yung symbol niya kasi, it means na puwede mo lang makuha yung opportunity 'pag nasa harapan mo, pero kapag lumagpas na siya, hindi mo na puwedeng mahatak pa. Huwag mong palagpasin yung mga dadaan opportunities sa'yo. Win that battlefield of your mind. Huwag mong hayaan na lamunin ka nung mga ino-overthink mo. Huwag mong hayaan na magapi ka ng mga iniisip mo. Huwag mong hayaan na malunod ka doon sa mga bagay na hindi naman dapat mo pinagtutuunan ng pansin, na dapat ginagamit mo bilang warning sign mo, for the future. What's your sorry, anyone else saying first. Ano ba emotional environment mo? So, we have here the world and orphan. Yun na nga. So, the world kasi, connected to kay Saturn. So, it's about, ano, lessons. So, the world, okay, ibig sabihin, and then yan din yung last card sa major arcana. Tas we have here the orphan in reverse. Yung part na ano, may part po na, paano ko ba ipo-put into words? Na na parang ang pangit ng term, gina-gaslight mo yung sarili mo para maniwala na everything is okay, na okay lang ako. Yun, 'di ba, ewan ko nakita niyo na yun na palutang-lutang sa Facebook na meme, yung okay lang ako pero ang dami niya ditong mga saksak, ang dami niyang taga. Libran kung hindi ka okay, magsabi ka. Kung hindi mo na kaya, puwede maging honest. Hindi naman bababa pagtingin namin sa'yo. Hindi naman mababawasan yung respeto namin. Andun pa nga yung punto na baka mas hindi nga baka, natataas pa nga yung
pagtingin namin sa'yo. Kasi andoon na it takes a lot of courage para umamin kapag mahina ka, na para umamin na hindi mo na kaya, para umamin na pagod ka na. Huwag nating ipilit ang isang bagay na alam natin hindi naman totoo. Hindi sa nagsisinungaling ka, andun lang talaga na pagod na, sabihin mo. Hindi yung tipong kahit hindi mo na gusto yung nangyayari, makikiayon ka pa. Sabi nga nila eh, may kasabihan na only dead fish floats in the water. So, hindi ka naman patay na isda para maki-swim-swim ka na lang or magpadala ka sa agos. Paalala lang, you are wonderfully and fearfully made by God. So, bakit mo hahayaan bumaba yung value mo? Diba? Sa ginagawa mong yon hindi ano eh, hindi acceptance ang mangyayari sa'yo. Andoon na disrespect ang magagawa mo sa sarili mo. Kasi mataas yung, di ba? Kung if you're a Christian, andoon na ano eh, alam mo na you were wonderfully and fearfully created in the image of God. Ba't kaya hayaan mo sila? Ba't kailangan mo ipagsiksikan ng sarili mo kung hindi naman dapat talaga? Your hopes and your fears. So meron tayong two of cups and blessed. Well, since nga ganun na ngayon sa nangyayari, so siguro isa sa mga nakita ko 'to, isa sa mga hino-hope mo na baka naman meron diyan somewhere out there, mga gano'n. Baka naman na meron pang meron pang mga few good people na puwede kong madikitan, na puwede kong malapitan, na puwede kong makasanggang balikat. Madami naman, sa paligid mo, Libra. Andun lang minsan talaga kailangan na tigilan mo muna, kumbaga kailangan lumabas ka muna kung nasaan ka, umalis ka kung kumbaga you cannot find something that it is not where you are, eh. Hindi mo mahalaga isang bagay kung wala naman doon sa kung nasaan ka. Andoon na pinapaalala sa'yo ng card na, "Uy, Libra, wala nga diyan, eh, bakit mo hindi diyan kung saan mo sinisiksik sarili mo, bakit mo pa diyan hahanapin?" Then it's time to take action. Time naman na lumabas ka dun, explore. Kaya nga meron yung kasabihan, sometimes the grass is greener on the other side. Totoo naman, may mga instances na nasa labas, pag lumabas ka, doon mo makikita yung value, doon mo makikita yung ganda, na parang, ay, meron pa, malawak pa pala yung mundo. So, hindi mo kailangan pagsiksikan yung sarili mo kung nasan ka. Hindi ka sardinas. Yun lang yung yun lang yung masasabi ko, hindi ka sardinas. Um, Puwedeng-puwede kang gumora, puwedeng-puwede kang mag-out kung nasaan ka ngayon at walang problema kung gagawin mo siya. Hindi mo kailangang explain yung sarili mo sa ibang tao na, "Ay, ayoko na kasi ganito, kasi ganyan." No, do what you need to do. Ito yung possible future mo. Sorry, naisip ko talaga ako. So, we have here is a card of the moon and new life. So, si moon kasi tungkol 'to sa mga emotions din natin, eh. Actually, kaya 'di ba, binabanggit ko sun, moon at rising, ayun. So, andoon na although sabihin natin nga na isa kang air elemental at connected ka sa iyong logical side, andun pa rin kasi na pinapakita ng cards dito na dadaling ka ng universe sa point na kung saan you will start to value your own emotions. Na sisimulan mong makita na, ay, valid pala yung nararamdaman ko. Ay, tama palang bigyan ko halaga na yung kung ano yung feelings ko. Hindi kasi naman tama na kasi ako naniniwala ako all emotions are valid, eh. Lahat na nararamdaman natin is totoo 'yan.
Kasi ikaw yung nandun para, ikaw yung nandoon eh, at hindi ko masabing mali na nararamdaman mo. Pero siguro yung point kasi sabi ko lagi, kung paano tayo handle yung emotions natin, doon tayo magkakatalo-talo. Kung paano tayo mag-react, doon tayo magkakaiba-iba. Kung paano natin i-approach ang mga bagay-bagay, doon tayo magkakaroon ng difference na. So yes, andoon na hahayaan mo na hindi lang puro logical thinking ang gagamitin mo, pero you will allow yung emotions mo na mag-dictate na. Parang babawas-bawasan mo na yung kaka-explain, kaka-psychologize mo sa sarili mo na, "Hindi Libra, okey lang yan kasi gan'to, kasi ganyan." Eh, iva-value mo na rin yung nararamdaman mo. Ano ba message sa'yo ng mga deities? So, ang galing 'di ba? We have here the card of the moon, emotions, instinct, and the wish to protect. Yung last word talaga, eh. Protecting your inner peace, pinoprotektahan mo yung sarili mo, pinoprotektahan mo yung anong meron ka, ikaw mismo bilang tao ay napakaimportante. Kasi andun yung punto na hindi sa lahat alam mo yun, hindi sa lahat ng pagkakataon sinasabi nung card ng mga deities na kailangan mong mag-adjust. Minsan, kailangan eto na yung mga moments na kailangan mong panindigan kung nasaan ka at ilaban mo yung sarili mo at yung place mo. So I hope nakatulong yung readings sa'yo at tandaan yung mga readings, they're for guidance purposes. May free will tayo, gamitin natin ng maayos. So kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. At kung gusto niyo po magpa-schedule ng private readings or spell works tulad ng prosperity spell, pwede niyo po ako i-message sa aking personal Facebook account. Yung link po is nasa description ng ating video. At sa mga nais pong suportahan ng ating channel para lumago po ito, pwede niyo pong i-click yung join button o yung ating thanks button. Sa gusto po mag-send ng donations for support, you can use GCash or Maya. Yung number po is nasa baba ng ating screen. Libra, maraming salamat sa iyo. God bless, Namaste, Hare Krishna and Blessed be. At naway magkita kita tayo very soon. Mula po dito sa La Trinidad Benguet at wala po sa tabi ko ngayon si Noodles. You have a great day and have a great blessed day. Thank you.